mula sa awit 139, 23 hanggang 24. Siyasatin mo ako, O Diyos, at kilalanin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip. At tingnan mo kung may anumang masamang lakad sa akin. At patnubayan mo ako sa daan na walang hanggan. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang oras, mga kabana at mga kabig, ganap na hong alas 7:41, 7:41 ng pagkaga po. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme. Kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera, sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Marahay na aga mga tugang, aldaw po kita ngunyan din Lunes, Pitsa 9, kan bulan na Setyembre at taong 2024 mga kabanat. Mga tugang, araw po ka dati, magribalang kita hanggang alas 9, digdi sa laong kan programa. Ako po si Benji Rivera. And syempre kay Balanta sa newsroom, si Parikoy, partner Junil. And sa technical mga tugang, si Boss Ariel Camarote, saka Boss Stephen Fabis. Ay, Monday! Trabaho mga kapatid! Bangon na, bangon! Gising! Broadcasting live. Halidigdi sa Bicol Broadcasting System. Ini ang programa Radyo Bana. Kay Bana, si Benji Rivera. Radyo Bana. Ay, bangon gising na po mga kabarangay at yan ang satuyang mga mainit na bareta. And kay Banat na mga Banat Patrol. Oy, sa mga Banat Brigade, good news! Sa mga nakababad, digdi po sa laungkan programang Radyo Banat, uya na po ha. Uya na po si Pigahagan Dindo. Iyon na po niya galoy-haloy Dindong Tigahagan, mga kapatid. Hindi pong mga cellphone. Ano pa partner? Cash! May cash pa! May cash pa po mga tugang. And kung ano pang mga gadget ang ipapanao po. Digdi po sa laungkan programang Radyo Banat mga tugang. Ano po? Bagdangog lang po kamo digdi mga dabarkads. Digdi po sa pagpuon ka sa tuyang programa. Mga tugang, sasabihin ko sa indungon yan kung ano po ang proseso para makabali po kamo digdi sa ipapanauming ka dakul na mga cellphone. Ay nako naman, uya na. Siyempre, ini po mga tugang, hatod po ni sa Indo ni Gov. Luigi. Ano po? Hatod po sa Indo ni Governor Luigi and Congressman El Rey Villapuerte na talaga naman nabigla galit ko pagsabi sa kung puunan ang palanao ng cellphone. Nako. Thank you very much po kay Gob saka kay Congressman El Rey. Ano po? Talagang the best. Ano po? O kaya mga tugang, uya na ha. Abangan nindo at yan, mga dabarkads. Abangan nindo at yan ang pananaumi po din mga cellphone, mga gadget. At yan, ihiritan ko pa si Kong, baka akong pwede, grocery. At yan, ihiritan ta si Kong. At baka at yan ma-interview ta, at yan, mga dabarkads. Ano ang good news? Oy, mga dabarkads, magdangog po kamo, uya po ang, uya po ang sa inyong gigibuhon para makabali po kamo digdi sa ipamumudbudbing kadakul-dakul na cellphone digdi po sa programang Radyo Banat. Uya, number 1,
Number 1 mga tugang, Boss Aye, Boss Stephen, antes ang satuya pong mga issue, uya po, abangan at siyal mga tugang ang pananaobi po din na cellphone, gadgets, kung ano pa man po, digdi po sa programang Radyo Banat. Ano po? Ang gigibol lang po dito mga Dabarkads, abangan dito sa mga ano po ko yan, sa mga nagdadangog sa radyo, nagdadalan po sa Facebook, abangan po dito mga Dabarkads ang pag-play me kan ano ka po digdi kan Kapwerte Jingle. Ano po ang Kapwerte Jingle? Aram lamang ba dito ang Kapwerte Jingle? Ang Kapwerte Jingle mga tugang, ito pong ano ito si Kapwerte Jingle ta. Uya, ito Kapwerte Jingle ta. Uya. Yan po ang Kapwerte Jingle ha. Pag nagdamog na po dito yan sa anumang oras, digdi po sa programa kang Radyo Banat. Halimbawa, 8:30, pinatugtog ko yung 8:30. And maluwas po sa samuyang Facebook ang logo. Ano po? Aram po dito ang logo kang Kapwerte. Serbisyong Kapwerte. Ito po bagang naka-peace sign. Yan po. Maluwas po yan. Anytime. Digdi po sa laog kang programang Radyo Banat. Anytime. Malaog po yan from 7:30 to 9. Malaog po yan mga kabanat. Jingle na ni. Ini po ang Kapwerte Jingle. Ayan. Malaog po yan ha. The same time, maluwas po itong Kapwerte Jingle. Ano po? Tandaan din ang oras. Tama-time check ako. Halimbawa, 8:50. Basta yan, 8:50. Halimbawa, ha? Halimbawa lang yan. And pagluwas po kaya, time check, tandaan na po nito yan, 8:50. Tandaan din doon, alas 8:50. Nag-time check si Tito Benji. And at yan po, bago matapos ang programa, yan na, iguala po kami pinanaong mga raffle tickets. Ano po, sisayan na daw mga raffle tickets. Siyempre, ang mabuot. Bako pala na raffle tickets, partner. Ano to? Pocket calendar, sorry. Pocket calendar. Oy, kadakol na pong nakakuha ang pocket calendar. Aram ko yan. Kadakol na pong nakakuha ang mga pocket calendar. Igwa po itong number. May stamp po ito. Yarao na sa ko ngunyan, yarao na po sa ko ito pong mga raffle stamp. Yarao na po sa ko si mga number. Bubulutong ko po yan. At yan, bago matapos ang programa. Pagka mo po, yaon sa ito ang numero kan pocket calendar na pinanaw po ni Gob Luigi sa kanikong El Rey, mga tugang. Ay, magdigdi na ka mo pagkaagat na kapot na ang cellphone. Magagayon pong cellphone, yaon na dyan. Ano po, yaon na dyan sa ko. Kaya mga Dabarkads, tutok lang po digdi sa Radyo Banat, sa Bicol Broadcasting System. Tandaan po din ang oras kan time check. Tapag day po din doon nakuha ang oras kan time check, hapotong ko kamo. Day po din doon makukuha ang cellphone. Sayang, ano partner? Sayang, ano? Boss Aye, ano? Sayang kan cellphone, gayong-gayo na pati. Hamot-hamot na pati, partner. Pigparaparong ko si mga kahon. Pigparaparong ko si kadakol-dakol ano to bagang, parong kang karton na palong cellphone. Yan po, standby lang kamo mga kabanat. Ini po, kadakol-dakol, gabos po na ipapanaobing mga cellphone na ini sa mga maswerte na paradagog po kang programang Radyo Banat. Ano po? Yung pong mga pocket calendar na pinanao po na Governor Luigi sa ka-Congressman El Rey, mga kabanat, yaon na po sa ko si mga raffle stamp. Babasahon ko po yan at siya mga Dabarkads. Halimbawa, 059. Arong po kayan ha. Pagka muna po, gala na kamo, magdigdi na kamo sa BBS pagkaaga lang, sa aga. And ikiklaim na po nindo ang cellphone. Pero bago po nindo maklaim,
hapotong ko kamo kung anong oras po ako nag-time check. Saka nag-play kanipong kapwerte jingle. Madali yun malamang. Ano, boss ay madali yun mo lang eh. O kaya, tandaan po nindo, ang samoyang time check, ang pagluwas po kang kapwerte logo sa Facebook, dahil hapot na po yan, araan siya mga kabanat. Ano, kaya, sabay! Si Cam Benji Rivera. Radyo Bana. May po ang pamasko ni Gob Luigi sa kani Kong El Rey. Thank you. Thank you po kay Kong El Rey. Personal niya pong ako talaga partner. Bang labot suba. Grabe ang pasasalamat ko kay Kong El Rey. Dahil po kita nagduwang sabi. Dahil po kita nagduwang sabi na hagadon sa iya ining papremyo sa mga paradangog po kan Radyo Banat. Siya pala nagibo ng paagi. Ito pong mga pocket calendar na may mga raffle stub. Yaon na po si mga raffle stub. Pigtaw na sako kan Friday pa. Pigtaw na sako Friday night. Nag-urulay kami. Madalion si urulay. Po na sa Monday. Huwag pong Monday. Kaya araasan po. Mabulot na kita kan lucky winner din sa rong cellphone. Nagayong-gayo na pong cellphone. Medyo, di ko lang sabihin niya brand, di ko sabihin ng brand, tabang mag-sponsor ang brand. Medyo may kamahalan partner. Ito pong cellphone, medyo may kamahalan, kaya di ko lang sabihin ng brand, di mag-sponsor. Mga Damarcans, abangan ang time check, ang logo, kang kapwerte, maluwas po yan digdi sa mo. Maluwas po yan digdi sa programang Radyo Banat. Abangan na po nindo yan. Hapoton po yan, oras na yan, time check, para makuha na po kan lucky winner ining sa iya pong cellphone. Abangan po yan, araan siyan, mapuuna po kita. Thank you kay Congressman El Rey, saka kay Governor Luigi. Si Cam Benji Rivera. Radyo Bana. Lakay standby na si Mike. Mike, apod counter Mike. Mikey, kung nakamonitor ka, apod counter apod ka na. Kay Balan at siya ni Mike al sa tuyang Vice Mayor Alan Valenzuela kan na San Fernando. Aramon taal sa iyang mga al sa iya pong mga bareta dyan po sa San Fernando. Katakon po itong relief goods dating taon ni Gob Luigi sa kanakong El Rey. And pakimonitor mo ang KM tabi partido. Pakimonitor ang KM partido. Taratsan din po. Ma-interview po kan sa muyang mga radio station, mga Damarcans, KM partido, saka EBFM Nabwa, BBS, ang sa tuya pong Congressman El Rey, mga Damarcans. Kaya abangan po nito si pigsabi ko po na kung paano makakuha ng cellphone, ready na kamota anytime, any moment, ma-time check kita, ipi-play ta ang kapwerte jingle, yan na po ang time check para po makuha nito ang cellphone. Si Cam Benji Rivera. Radyo Bana. Nasa linya si Mikey. Mikey, good morning. BBS Banat Patrol. Mike. Partner, good morning sa mga anak tabay, sa mga taga-Radyo Banat. Good morning po sa inyo, kabos. Kaya Mike, pag Mike, alat lang, Mike. Pag Mike, nakakuang pocket calendar, yung pocket calendar ni Gob Luigi sa kakong El Rey, may raffle stub yan, may raffle stub. Ang raffle stub, itataw sa to, digdi sa BBS, sa Radyo Banat. Ira-raffle tayan na cellphone tulos yan, Mike. Wow! Yan ang kapwerte. Sabi ko, thank you. Kaya, abangan po nito ang mga pocket calendar na yan na malibot po sa mga barabarangay nito. Okay. Yan, excited ka yan. For sure, ang satong mga kababayan, sabi Patal Benji. Siyempre. Lalo si mga gusto ng brand new cellphone, Dahil outbound ka ng satong mga kababayan. Hamot na pati kang package. Wow, iba. Kay Balan mo, si Vice, si Vice. Anyway, partner, makakaunay ta. Vice Mayor Alan Valenzuela, kada San Fernando Cabaret de Sur, lapit sa mga medical mission na pinagigibo sa Banoan po kada San Fernando. Vice Mayor, sir, good morning. Live kita sa programang Radio Bana. Si Benji Rivera, ito ang kontabi, Vice. Sir Mike, good morning, and Sir Benji Marinago.
Mike, ikalahapot mo laki amigo Taki, Vice Mayor. Okay. Vice, kumusta po si mga pinagigibong Kaperte Medical Mission dyan sa Banuan ka na San Fernando? How true si mga kamag-anak kan mga nagtutuyaw sa itong Congressman El Rey and Governor Luigi, iyo man ang mga yaon dyan sa Medical Mission tabi, guys? Yung tabi, Sir Mike, totoo yan. Actually, abo ko naman itong banggito sa ano man. Dahil man sila nag-aaral. Kundi, talagang mahiling mo na ang serbisyong Kaperte, yung pinipili, Sir Mike. Kasi talagang mahiling mo naman na maakit si magawar kang basher, ito hanggang basher ni Governor, ni Kong Ilray, basher ni, mahiling mo naman, ayaw naman sendang mga sendang kapamilya. Pero po, dahil ang serbisyong Kaperte, yung pinipili. Despite kaming ginigibo ninda, binabalasan pa si ganing maray para masiguro sa natin sa tuyang Congressman El Rey and Governor Luigi na nasa maray na sa load ang sa itong mga kayman, Sir Mike. Okay. Kaan nga nakatapos po kamo ka na relief distribution dyan sa poblasyon barangays ka na San Fernando, naglipat po kamo duman sa iba pang barangay. Kumusta talaga dito, Vice Mayor? Yes, Sir Mike, actually, padagos-dagos, may mga schedule lang kaya. Ngunyan si Pinyo, sa consinger yun sa PCL, nagatid sila din ko, Kaya kasudma, kaming naging in charge sa Kansarongal daw. Naging in charge ka itong, si former Vice Mayor Aris, sa mong pag-iriba sa mga nagka-oral at tigdisan ko niyan. Yung naging in charge ka mga medical mission na ginibong sa Banuaan. So, ang poblasyon barangay, Sir Mike, arog kang barangay Rizal, Barangay Bonifacio, Del Pilar, Buenavista, halos tapos na yan kasudma, Sir Mike. So, sa mga masunod pangaldaw, actually naghahagad pa sila ng hinihirit pa sindang saropa dapat na madara naman kang timuan ang pasalamin ni Gov. So, alam mo yung mga tugang mangkita mga kay Manwa medyo maluya naman na pagiling parehas ko, Sir Mike. So, sana all madara naman si itong pasalaming ni Gov and Governor J.N. Kong Ilray. Actually talaga dakulaw na bagay kay Sir Mike kasi kung hihiliwan mo niya pa nun, grabe sige bagang pag-uran-uran kaya sige pag-uran-uran, mahiling mo na bahangani. So pagkatapos mo duman sa pag-relief distribution sa mga binahang lugar, diretso na naman sa medical mission kasi kadakol may sipon, may abo. Pero alagad, Sir Mike, ang gabos na bulong, vitamina na kay puhaninda, mga dawa nga nitong sa mga high blood, igwaman giraray, libre po yung pinataw sa itong mga kaiman, Sir Mike. Okay. Partner, ansay po pong mga kaputan, kay Vice Mayor Alba na sila. Ay, Vice, good morning. Si Benji Rivera ni Tabi. Vice, good morning. Sir Benji Marinaga po. Ay, nabanggit mo kasubago, igwa talagang mga taong garo habo din ng nasasapawan. Tama, itong garo habo silang nasasapawan. Kung igwa po kamo ginigibong mga relief operation dyan, mga medical mission. Aram mo, Vice, ano ining mga pigpapara, gusto ko lang maarama, ano pigpapara sabi kan ining mga nindo dyan, ining mga kritiko kan mga bilyaperte kapag nagkakaigo po kamong medical mission dyan? Actually, kung anong hinahanap nila sa Sir Benji. Oh. Pero mistake na kahali baga sinda dyan. Kung makulog lang ang botinda na siguro dapat sinda nag-distribute ka itong sa DSW di box. Siyempre, sabi nga ni kan reader lang, meron na, yung meron wala na. Kaya siguro, yung mga pigpaparaan ninda, dapat nga kami nag-distribute kan, bako yan yung sa banyo na yung panahon. Siguro makulog mo ng botinda, Sir Benji. Namamatik limang kaya na talagang kumbaga sa nagluya naman talagang sa indang persa, malawin na to So, kumbaga, trying hard na trying hard na sa mga magkataon ng tabang. Di para lang palang kaya, di mag-iba sinda. Ano man mayo, bagang maraot ba? Di ba sinda babawalan, tabi ba? Di mag-iba ba sinda? Ano? Sa ilig mo? Mas maringani ko sa kanan yun Yung baga, mag-iba ba sinda? Di ba sinda isusubol? Talong vice ko diyan sinda dyan, isusubol mo. Hindi, Kasi magkangirit na. Kaya minsan, mga basher na sa tong grupo. Pigpapara-route na lang ka mo sa social media. Yun. Pero sa mga basher
Si mga sa rin tayo na pinsan, yung piniservisyon ta, dalagad, may po kitang pinipili, dito man yung pigsasabi-sabi ko na. Kundi medyo nakasapang init man lang, na lalo na si barkada ko dyan sa Balyong Istasyon, nagkaturumba lang si Batag, nagwawala ng intero. Ang gano'n na mga tinggal ko nito nga nga para sabi. Nagkaturumba si Batag. Yun sa maduros mga. Oy, pero, Vice, haputod ko, si Panibaga, si Mayor Fermin, nakakaabot galing Libanan. Ano tanay niya, tawanan po ang relief goods mo ng mga taga San Fernando? Ano talakabot na sa Libanan? Nakabot na galing sa ibang banwaan, ha? Ha? Po, pero mas mura ito na inota niya ng banwaan. Yung baga. Ano kaya, nagpapareklamo sila na ano kaya takamo, ano kaya Di iba siya. And kung may inarabot na gusto niyang tawanan niya man. Iyo po mga Vice, arog lang po kayo ng garo. Dapat gibuhol kaning mga basher nindo dyan. Imbis na magpaparapang kutya, imbis na magpaparapang raot, tumabang na lang po siguro. Ano daw, Vice? Iya po, Sir Benji. Dapat yun na lang biswin na gibuhon. Tangarig, kinabi ang benepisyo mo kayo, maabot sa totoo yung banwaan. Kung nag-aanggot sila na may mga medical caravan ng banwaan ayang team 1, so pwede mo sila mag-ibot yan. Tama. Kumbaga, bibili namin yung na ma-servisyo naman lang. May schedule la? May schedule na po sa Indo sa Gobluigi kung El Rey dyan sa San Fernando, Tabi Vice? Waiting po kami, Sir Benji, kang schedule po. Ang Arab ko, ang Arab ko, kunyan na week doon tulos ni Gobluigi, ang San Fernando, Tabi Vice, At garo mananao man dyan, Vice, din aling pocket calendar, Vice. Abang ninyo yung pocket calendar ni Gobluigi sa kanikong El Rey. May raffle stab yan, Vice, para maka-cellphone. Minutan mo lang po, talagang mahagad talaga kami sa Indo. Igdadagad ko talaga, mahagad bang kami dyan yung pocket calendar. Iyo. Actually, Sir Benji, sa mga serbisyong kaperte man lang, mayo na po kung masabi. Turo na po sa mga kami. Balik-balik na sana, nagtataon ng mga relief goods, nagtataon ng food assistance, nagtataon ng mga Bontes Congress. Sabi nga ni Ken, pinabados pa sana hanggang sa magadan. Igdoyaw ng serbisyong kaperte. Talaga pong may sa mga senior citizen, may tinataon ng gatas. Vitamins. Bados, mga vitamina po. May libre croissant. So kung ano-ano na lang pong servisyo na dahil man nahihiling kan sa itong kalaban na ang serbisyong kaperte. Actually, Sir Benji, ako kampana, naramang ko kaya. Dahil ko nahihiling ang servisyo kang kaperte. Pero alagit kong yaon ako dito sa team, nahihiling ko. Na halos, araw daw, Sir Benji, halos dahil na kami nagpahingalo. Ikang mga kasubuan kan sa itong namumutang na gobernador Luigi, Congressman El Rey, na ang sabi niya, ang gabot sa mga servisyo kailangan maibigay niyo sa tao. So, kung nakaaging halos sa sabi niya, dahil nga ka mo magturog hanggat dahil nindo na itatao ang relief goods na yan. So dahil na ngayon paabot ng 24 oras, kaya po mas dawa bang ginasa Benji, dahil kami nagsasawa na magtao ng servisyo kasi may tao sa tao ang relief goods, Sir Benji. Saka, sabihan mo ba si Padi, bago ka lang magbarbaduan na ibanig mo na sa San Fernando, kakadako lang kahanap din na, relief goods, sabihan mo? Tumadangog to sa imo, tumadangog sa ko. Sige po, Tabi Vice, Mayor Valenzuela, thank you very much. Thank you sa imo. Amigo, thank you. Thank you, Sir Benji, and Radyo Banat. Thank you. Bye. Okay. So yan, Tabi, Peter Benji, Vice Mayor Alan Valenzuela, kada sa Parado Camarines Sur. Arabo si Vice Mayor Alan, ang totoo po kani, ni Maricas pa ni Salas 4. Pag nagsugo si Gob, nakiulay, nagtaram na, punta niyo yung barangay ganito, kayo nang pumunta dyan kasi may pupunta pa kung ibang barangay. Mabilis ni Salas 4 si Vice Mayor Alan. Iba yan maghiro. Vice Mayor Alan Valenzuela. Bako po sumasuba kasi siyempre mapost ka sa social media ko dyan. Mahilig mo itong sa iyang auto, palaban, partner. Kaya mabuti din si Vice Mayor Alan saka ang Team 1. Maswerte po kamo dyan sa San Fernando, mga tugang. At tayo ng Team 1 Kamsur, kan San Fernando partner, hands-on.
sa mga pangangaipo kan mga kababayan ta. Ano po? Totoo yan. Hindi makaya si... Pabot lang yung pabutan ta ni good morning si Polander ang si piloto Polander. ni Vice Mayor Alan Valenzuela. Yan si Polander. Kasi Si Polander. Yan perming yan ang pilot, yan ang piloto. Partner, naputol. Yan ang piloto ni Vice Mayor. Kaya good morning po sa mga taga San Fernando, mga tugang. Don't worry maabot dyan ining pocket calendar na Gobluigi. Saka Kong El Rey, yaon po dyan itong stab na ipaparaffle. Pero si mga iba po, pigpalibot mi na. Yaraon na po si mga stab at babasaon ta kung si say ang pinaka-primero na manggagana kanipong gagayo ng mga cellphone partner. Abangan po nindo ang pagluwas kang logo kang Kaferte, digdi po sa Facebook. Ma-time check ako, tandaan po nindo kung anong oras. Pag-claim nindo kanipong cellphone, hapot ko yan sa indo. Pag na po nindo nahulaan si oras, siyempre na may tataong cellphone. Si Cam Benji Rivera, Radyo Banat. Yan po kasi pocket calendar ni Gob Luigi sa kanikong El Rey. May ang kapot, may raffle stab po yan. Si raffle stab, yaon sa ako digdi ba, babasaon taligdi. Digdi po sa programang Radyo Banat. Pag kamo po napili ko, kamo po ang nabunot na numero duman po sa pocket calendar, mag-i-claim na po nindo. I-claim na ninyo agad. And pero bago nindo i-claim, dapat aram po nindo si time check kung anong oras ako nag-play kanipong Kaferte jingle saka ini po Kaferte logo. Ini po bagang duwang yung kamot na peace sign. Yan, yan po ang ihapot ko sa inyo kung anong oras ko play ini pong Kaferte jingle. Standby mga number cards. Mga commercial lang po ang programang Radyo Banat. Standby! Si Cam Benji Rivera, Radyo Banat. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Was na fake social media account na ang pangaran po El Rey Villaforte, tabi Congressman sir, just to warn the people, tabi sir. Salamat Rock, may ibang nag-iboning El Rey Villaforte na fake account nung nalaman na El Rey Villaforte kadakol naging friend. So igwa nag-report sa kuya. So i-report na natin yun sa Facebook. Sana yung mga kaibigan natin, supporters na wag po dyan mag-add as a friend yung account na yan. Pinost ko po sa Facebook ko. At kung pwede nga i-report yun sa Facebook dahil alam mo naman Frank, mag-eleksyon na naman, katakol na naman na nagigibon ng mga fake news, fake account. Tinatarget po ako sa kuyang mga aki, si Governor Luigi, si Congressman Mix. Tuwing eleksyon yun ang ginigibon nila. So, ingat lang po sa mga supporter, yung kaibigan natin na wag po add as a friend dyan sa account na yan. At alam naman natin may masamang balak po yung mga kung nagigibo kayo. Tsaka baka may mga malicious post po na gibuho niyan na pwede ma-connect sa imo. That's why at this early, may pabot niya to sa public that is a fake account ni Congressman El Rey, tabi sir. Yes, paki-follow lang po dun sa account ko. Paki-tingnan lang po yung account na yun. Yung picture ko na lumang picture ang pinost tapos yung pangarang ko nilagay. So actually bawal po yan. Pinapaimbisigahan na po natin yan sa cybersecurity ng NBI. Kung sino nag-ibo kayan, sigurado ma-identify, kakasuhan po natin. Congressman, hindi po kita sa bagi issue tabi sa mga darakula barata na gusto niya ito iharap sa public. Si Congressman El Rey Villaforte, garo day nagtuturog in the sense na very active po sa legislative work sa Kongreso. Para pa kan pagigig, kung di ko napapasalaw, Chairman, kan Commission on Appointments. Kadakol po nito mga ipinapasar na bill to include pong House Bill 10439
Pagkatapos ang kadakol po niya na naugma at mga nagre-react, ini pong sa imong ipinasar the proposed bill, ini House Bill, 10344 na may kamautan na i-postpone, ini pong papaabuton na election. Ngunya na next December, tabi, Congressman sir, can you please tell us more about this House Bill, tabi, Congressman sir? Well, iguang schedule ng barangay sangguniang election sa December 1, 2025. Pero po, ang nangyari po, nag-election po yan ng 2023. So technically, ang magiging term ng office lang ng mga barangay officials is only 2 years. Mm-hmm. So nakalagay naman sa local government code na linaw na lahat ng local officials, kasama ang barangay officials, dapat ang term po nila ay 3 years. So dapat po ay ibuhon 3 years po ang term dahil pag ang botante nagboto sa sarong kandidato na gusto niya, ibig sabihin po yung boto na yun na tinatawan niya ng mandato, support at tiwala na yung kandidato kumbaga na ay magkakaroon ng term na 3 years. Yung mga nadala naman ay kailangan naman mabigyan sila ng 3-year na term tanganin makapagservisinda, matupad nila yung mga pangako nila. Kasi kung ibabiolate mo yung local government code pati ang constitution na nagkakaroon ng 3 years sa local officials, mali po yun. So tinatama lang po natin. Kung ayaw nilang ma-extend po ang term ng mga official, maraot din na bawasan man ang term. So dapat tamain po natin na nagkaroon kasi ng Supreme Court decision na sala tayo yung pag-extend. Pero nakalagay naman sa Constitution na it's up to Congress pa rin to determine the date of the barangay election. So, ang Congress po ay may poder pa rin na mag-set ng date ng election ng barangay. Kaya, since may power naman ng Congress at ito naman na ang basihan naman ay tinatama yung term, ay palagay ko ay mapa-approve to. Na-approve na po sa committee. So, a-approve na lang yun sa plenary level, then tatatan yan didiretso sa Senado. But, ako sa tingin ko, nakulang kumpiyansa pa na ma-approve po yan. Actually, mga constitutional provisions man po, doon bagay, it's either self-executing or nangaipuan po ng legislative act. So, in this case, ginibo po kang Kongreso sa idang trabaho para po itama itong medyo deficiency sa term of office kan mga nailihar po last election, Congressman, sir? Yes, kasi nangyayari mo niyan, grabe nang iriwal sa barangay, personalan na, imbis na makapag-servisinda. Imbis na makapag-serve ng 3 years, nagpiprepara na ng re-election na next year. So, hindi na sila nakakapag-serve. Yung mga incumbent, pinabatikos na, yung iba naman, nagpaplano na, yung mga nag-aambisyon man, nagkasisiraan na sinda. So, masyadong hindi productive po ang nangyayari sa barangay. Kaya nga sa kapos nagtatangog na barangay officials, whether barangay captain kagawad, SK kagawad, at kasi ko asid ng kakampi dyan, ako si Congressman Mix, Bicol Saro Party List, na nag-file niya sa Kongreso na tamain po yung term na gibuong 3 years sa barangay officials. And speaking of barangay issues and concerns, sir, ang aram ko, saro din po kamo sa nagtutulod gani pang sarong House Bill, ini pong House Bill 9976, including the Bicol Saro, na may objective to amend din pong Republic Act number 6942 to include barangay tanod and other barangay workers sa mga insurance benefits po na pinagpo-provide ng local government code sa mga local government officials. Tabi, Congressman, sir? Well, ang mga barangay officials na kaano yan araw-araw nagsiserbihan para maproteher ang barangay at dapat meron silang protection sa parikan insurance. Kung aksidente sila, ma-injure sila in the performance of their duty, dapat meron naman silang maasahan na compensation in terms of insurance. So, ano po yan? Whether health, death, medical. So, yan po ang sinusulong po namin sa Kongreso rin. Kasi, alam mo naman, Frank, whether barangay captain, senior citizens, or your parent, teacher, police, mga ordinaryong tao, ay farmers, ay kadapat po kitang panukala. At in this case, yung sa barangay officials, apwera na ma-guarantee yung 3-year term nila,
gusto natin maproteher ang kanilang pagserbisyo through an insurance program na dapat tinataon ng gobyerno. Alright, sir, bago po ni Bapa, inilang po pigulay-ulayan only shows na talaga very active si Congressman El Rey Villafuerte sa gabas ng mga legislative works. Pero antes kayo ba ako panghapot, ipasa ko lang po, i-check ta, ba mga radio stations na nakonect sa tuya. Ganyan na pagkaga. Inoto niya ito dyan sa Rinconada area, na enjoy na maray kasudban mga tao sa Iriga City dahil duman sa okasyon with Congressman Migs Villafuerte. Sa pagi ni Papa Benny Dicena, good morning. Thank you very much, kakamping Frank. Good morning po, Congressman El Rey. Galing po dito sa DWB Gamson sa Rinconada. Diyos maray na ramag po, Congressman El Rey. Diyos maray na ramag. Mabuhay po mga taga Rinconada. Good morning po. Opo. Congressman, tuwang-tuwa po ang ating mga teachers. Dahil nga po dito sa naibatas na po yung Republic Act number 11997 o yung tinatawag nating Kabalikan sa Pagtuturo Act at talaga pong para sa kanila, napakalaki pong bagay na sila po ay mabigyan ng taon na allowance na 10,000 pesos o kahit po ito'y mag-uumpisa pa sa sunod na taon. At hindi lang pala itong ating mga teachers, kundi kasama na po yung mga vocational instructors, librarian, guidance counselor, at yung mga teachers po sa Alternative Learning System at Community Learning Center, Congressman. Nagpapaabot po sila ng maraming salamat dahil po sa tulong ninyo sa sektor ng mga teachers po, lalo na po dito sa Rinconada, Congressman. Well, sinulong ko po yan kasama si Congressman Mig, Congressman ng Bicol Sarap Party List. Siyempre, alam naman natin ang mga tunay na bayani ng ating bansa aside from all tapos yung mga teacher na nagtataon ng kalidad na edukasyon sa ating mga aki, mga jóvenes, kung maayos hinda, di matatawan ng kalidad na edukasyon ng ating mga aki. So, nasa puso-isip po namin pamilya na talagang pinaming matawan ng additional benefits ang mga teacher, lalong-lalo na ito pong na-approve na yan. Talagang sinulong po natin yan, tinulak po natin yan. Nasa puso-isip talaga natin ang mga teacher. Dahil alam mo, pag nag-iikot kami sa barangay, palagi kami nag-ibibisita sa elementary high school. Kita naman natin ang sakripisyo ng mga teacher. Iba dyan, grabe, malala yung lugar, talagang nadidistino sila. So ano po yan, magandang balita po yan at asahan po nila na ang aming pamilya, Bicol Sarap Party List, palaging magsusulong, magtutulak, makipaglaban ng mga panukala, batas na makatabang sa inda. Opo. At ang sabi po, ang naturang allowance ay inilaan para sa pambili ng mga teaching supplies, pambayad sa mga incidental expenses tulad ng internet o wifi load, kapag pinapairal ang iba't ibang learning delivery mode sa mga eskwelahan. Ang tanong po ng ating mga teachers, totoo po ba na hindi na kailangan pang magsumite ng anumang official receipt ang mga beneficiaryo kung paano po nila ginastos ang kanilang teaching allowance, Congressman? Well, kailangan bibigay sa kanila yan. So, gamitin nila sa tama. Yung whether yung implementing guidelines niyan, antayin po natin yan. But what I'm saying is, dapat talaga gamitin mo yan sa teaching supplies and others. No? Kasi yun lang iniiwasan ng ginagawa yung panukala na baka gamitin pang personal. So, dapat talaga ma-account man yan saan ginamit. Importante, ikuha kayang kwarta na yan. Kasi ang sitwasyon ng mga teacher ngayon, in the performance of their duty, palaging kulang ang teaching supply, so naapektuhan ng kanilang sweldo. Minsan kataklan, nag-aabono sila. No? Mm-hmm. So, yan, gamitin sa tama, gamitin talaga pang teaching supply. At ako nakipaglaban na madagdagan na ng sweldo ng mga teachers, no? Nadagdagan na ang sweldo ng police at nurse. So, yung teachers naman ang pinaglalaban po natin din. Opo, at ang maganda nito, buong-buo nilang matatanggap at walang kaltas kahit po sa buwis, Congressman, na talagang malaking bagay. Yung sabi mo, hindi na sila dudukot sa sarili ng bulsa, na talagang yan ang nangyayari sa ating mga teachers, na talaga pong halos laging abonado sa paggastos po para lang makapagturo ng maganda sa ating po mga estudyante, Congressman El Rey. Kaya napasa po yan kasi talagang alam naman ng lahat na nag-aabono ang mga teachers, whether chalk, whether teaching supplies. Kawawa, maliit na yung sweldo na babawasan pa. So, ano po yan, bilang pagpapasalamat at pag-recognize sa ating mga teachers na talaga nagsasakripisyo at ang aning magkaigawa ng kalidad na edukasyon ng ating mga aki. So, magandang balita po yan. At orgulyo ko man sabihin, talagang pinaglaban po namin yan sa Kongreso. Ako po si Congressman Nick, ang Bicol Sarap Party List, talagang nanintukan kami ng aming ma-approve po yan.
Opo. Isa na lang, Congressman, dito sa amin sa Rinconada, siguro po nakarating na sa inyo. Yung talagang umiiyak ang mga consumers dahil dito po sa tarifa sa kuryente. At nang makausap ko po si Vice Mayor Edsel Dimaewat nung Webes, ang sabi niya po naisabit na daw po sa inyo yung mga hinihingi ninyong dokumento nang sa ganun po ay matulungan na mabigyan ng hustisya ang mga taga-Rinconada dahil nga po dito sa ginawa ng Kasoroquetas na talagang halos doble ang itinaas po sa taripa ng kuryente. So pagkatapos po makarating sa inyo yung mga hiningan yung dokumento, Congressman, ano na po ang posibleng mangyari po dito? Dahil kahit po ang mga taga-Rinconada ay hinihintay po ang mga development, hindi lamang dito sa amin sa Rinconada dahil mamaya po magpa-file po ng TRO ang grupo ni Mayor Rex, ni Vice Mayor Edsel, and ni Congressman Migs para po magpalabas ng TRO ang korte. So, kumusta po? Ano po ang talagang maitutulong ng ating buting congressman kasama po ang kanyang anak na si Congressman Migs at ang Bicol Saro Party List para po mabigyan ng hustisya sa mga consumers dito? Well, itong nangyari sa Soreto po ay matapunay na talagang inepektibo naging ibos ng mga sala tanganing magtatag ng mga rates na hindi naman authorized ng ERC. No? Bago ka tatap ng rates sa kuryente kailangan po ng ERC, ito hindi po tinas nila. Kita mo, yung ina-apply po natin yung Bicolite, sila nang tataas naman yung kuryente. Samantalang sila, alam naman nila, hindi pwedeng tumaas ang kuryente na rate hanggang walang approval ng ERC. Tama po ba? Opo. So, yung bati ko sila sa Bicolite na tataas ng kuryente, hindi po totoo yun dahil lahat po yan dadaan sa ERC. Ang nangyari po ngayon, sila nagtaas ng kuryente without prior approval ng ERC. So, ang dapat gawin dyan, pahin po yan through filing ng TRO. Ikadawa, filean ng ombudsman kay Sinda, ang aning makasuhan, makulong ang mga invuelto dyan. Pangatlo, nag-aaralan na natin, hinihingin na natin yung additional evidences para makansila ng franchise na yan. Kasi yung final, yung Bicolite, gusto sana natin magkaroon ng competition sa Soreco na Alpha 3. Ngayon, dapat kansila ng franchise yan dahil violations ng franchise agreement yan. Hindi ka pwede magtaas ng kuryente, walang prior approval sa ERC. So yan po ang tatlong hakbang na gagawin. May proseso yan, medyo dadaan sa due process yan, pero ang pinakamabilis niyan, ikiaro, pahinto na po ng korte yan kasi apektado na po ang consumer. Yan po ang init na dapat ibuhon. Opo, but then again, ang sabi po, ang balita, ang TRO is effective only for 20 days, ano po? Sana gumulong na rin. Kasi pag nag-TRO 20 days, mag-file sila ng injunction, di ba, na habang hinihear yung case, tuloy po yan, nakahinto. Opo. So ano po ang possibility? Opo. So ano po ang possibility na ipatawag po sa Committee on Energy ang mga involved? Lalong-lalo na po yung huling balita, si Chairperson Dimalanta pinatawan po ng 6 na buwan na suspension ng Ombudsman. Ninhuli po dahil po pinabayaan di umano ni Dimalanta ng ERC ang Meralco na bumili ng mahal na supply ng kuryente sa Wesem na isa po di umanong pagbalga sa Ipiralo, Congressman. Ito po ba ay pwede rin i-file sa Ombudsman talaga nang sa ganun ay maging dagdag na kaso po kontra kay Dimalanta? Nag-violate kasi nito Kasoreco. So sila dapat ang file ng Ombudsman. Sila dapat ang file na dahil wala na ang ERC, di naman nag-issue ng approval sa kanila. But responsibility rin ng ERC as the regulatory board na dapat pahinto yan sa Kasoreco 3. Kasi ang NEA dapat pahinto yan sa NEA. Tatawagan din po natin ang NEA na tawagan na orderan ng Kasoreco 3 na pahinto yan. Okay, so Congressman, kami pong mga taga-Rinconada umaasa po na talagang mabigyan ng hustisya. Kasi ang dahilan ng mga consumers, kayo na lang ang aming ipinaghahanap buhay. Paano naman ang aming pamilya, ang aming mga pangangailangan? Hindi lang yun. Nangungutang sila, pinapabayad nila dyan sa sa consumer. Laki-laki ng utang, tapos inefficient, palpak, higing brownout. Tapos pataas ang kuryente. Kalokohan dapat mag-isa lahat ng mga inkwelto dyan. Pinapahirapan nila ang mga tao. Kita mo, nung inipinahin natin yung Bicolite, wala silang ginawa, lalo na yan si Alatisio, kundi manira. So ngayon, nagalit na ang tao sa mga ginagawa nila. Ano naman ang masasabi nila? So patunay kami, ginagawa namin ng tama. Sila, puro kabalastugan ng ginagawa nila.
Okay, Congressman, thank you very much po. Galing dito sa Rinconada, si Benny Decena. Balik sa'yo, Francis. Happy birthday, Kiko. Pabalos, kakamping Benny. Check ko lang ang BBS, ang sidang audio para sa hapot with Benji Rivera. Benji, good morning from BBS. Ay, thank you very much, Kiko. The birthday boy. Happy birthday, my friend. Congressman, good morning. Congressman, good morning po. Kanina pa ho kami nakikinig dito mula sa Bicol Broadcasting System. Nakantabay po ang mga taga 1st, 2nd, 3rd District po. Congressman Ilray, sa inyo pong pagbati ko. Good morning po. Good morning. Diyos Marina. Aldang sa kamatagtatagog sa BBS. Dahil sa 1st, 2nd, 3rd District. Salamat, Benji, sa oportunidad. Okay, Congressman, wala naman ho kami ganong katanungan. Nagpapasalamat lang ho kami kasi maraming salamat po sa inyo ni Gob Luigi, Kong Ilray, sa madalian pong pagpapadala ng mga relief goods para sa mga kababayan natin ho dito sa Camaligan, Milaor, iba pa pong bayan, San Fernando. Ito pong katatapos pa lang na bagyong Inting po, Kong Ilray. Well, salamat din na nasabi mo yung Benji at hindi lang sa ano po sa pagtaon ng relief dakulang accomplishment para kay Gob Luigi na sa panahon ng kalamidad na maganda ang preparasyon ng probinsya. Ang alam ko zero casualty. Then kung di lang nyo alam nung kasagsagan ng baha dahil sa bagyo, madaling umaga nag-rescue po ang Capitol kasama po ang Coast Guard dyan sa Milaor na grabe ang baha, dyan sa San Roque Pili na grabe ang baha. Ano po yan, talagang grabe preparasyon. So bago nagkabagyo, nagpreparar ang provincial government under Governor Luigi. Pinagtulungan po natin yan. During bagyo, grabe ang baha. Nag-rescue po tayo. Ang mga tao, winaringan natin na huwag na magpalao at mag-ingat sa mga flood-prone area. Then immediately after ng bagyo, wala pang 24 hours na nakita ng mga relief, tulong dun sa mga heavily affected. Sa sagot mo niya, nagkataw po kita ng relief mas lumayo ng baha. Dahil alam naman natin na hirap ng buhay ngayon tapos nagbaha pa. So tuloy-tuloy po ang pagtao, hindi lang sa mga area na baha. Sige-sige rin ang pagtao sa mga ng food pack all over the province of Kamsur. No? In fact, this week, tuloy-tuloy. Daan tayo sa partido, 1st District, 2nd District, may 5th District. So yan po, dakulang yan, patunay na ang under the leadership of Governor Luigi as governor, grabe yung preparasyon before, during, after. Okay. Tsaka Congressman, thank you daw po doon sa mga yung bagang hindi lang relief goods ang ipinamigay, kundi may mainit pong sopas, pagkain, yung pong kitchen mobile ho ba ng Kapitolyo na ipinadala po agad ni Gob Luigi at ng inyo pong opisina ho, Kong Ilray. Salamat, Benji, na mention mo yan. May mobile kitchen po na programa si Gob Luigi. Pag mga ganyan, may relief, may kalamidad na nanauning mainit na sopas. Then pag may mga medical mission, ang alam ko sinasabay na rin yan. Pero sa libreng bulong medical mission, may pakain dahil mga tao minsan nag-aantay rin. Sinasabay na rin po yan. So, napagandang programa, aposyado ng mga tao yan. So, magagandang mga programa po na bago ang ini-implementar ng provincial government. Okay. Congressman, isa pa hong pasasalamat. Thank you doon po sa mga kababayan natin. Ito pong parapol nyo pong cellphone sa mga kababayan natin. At mamaya nga po, magbubulot na ako dito ng mananalo. Congressman, para doon sa mga nagtatanong, paano daw po sila makasali dito po sa pamamahagi ni Governor Luigi at ni Congressman Ilray ng cellphone at iba pa pong mga gadget, Congressman Ilray. Imbitahan po natin sila, Kong. Well, yung programa na yan, ako, si Governor Luigi, kasama rin si Congressman Mix, mag-uumpisa na rin kung nagtatanong po dyan sa ETFM. Si Marco Bumabaw at ang Bicol Saro. Meron kami mga pocket calendar na tinatao pag may mga gathering, pag nagre-relief, pag may mga events.
may raffle ticket po yan na libre. Pinupunit po yan. Dapat itago po ng mga tao yung mga pocket calendar na may numero dahil araw-araw po magpaparaffle tayo. Araw dyan sa partido, nagpaparaffle si Frac, ikaman dyan sa first, second, third, at mag-uumpisa na rin dyan sa Rinconada ang paraffle. So ano po yan, itago po nila yung pocket calendar, araw-araw po may paraffle po tayo dyan na cellphone. So sana mag-antabay sila sa programa nyo, tanganing matangin ko sa mga nagkakana. Kasi nagpaparaffle rin kami during event pag may relief at gathering, nagpaparaffle kami, cash at iba't iba. Pag mayroong yung mga hindi nanalo, sabi ko, hindi pa kayo may chance pa rin dahil araw-araw magpaparaffle kayo dyan. So, sana mag-antabay po ang mga tao sa pagsuporta sa mga nagtatanong sa EP, dyan sa Partido, Partido, dyan sa imong programa. So, araw-araw po yan, nakakatuwa naman at mga tao sumusuporta at nagtatanong at least kahit pa paano may chance silang manalo. Araw-araw po yan, may cellphone. Okay. Thank you very much po, Kong Enria, sa suporta nyo po sa amin sa KM, saka sa EBFM. Wala na po ako, Kong Enria, katanungan. Back to you, birthday boy. Kakiko, thank you very much. Salamat, Kabenji. Sumpayan ko lang sinabi ni Kabenji, digdi sa partido area, kadakol na po ang nanggana. In fact, kadakol po ang naugbasin. Grabe po ang pasalamat, Congressman, sa Indo po, sa Team 1 Kamsur, sa ino especially. Ulit si kadaklan na nanggana, talagang nagagamit inda sa research. Magayon po, Congressman, ng cellphone, Android phone, na nagagamit talaga, not only sa normal na paggamit ng cellphone, pati sa mga research, nagagamit indang maray. Kaya grabe po ang pasalamat, Congressman, sir. Well, salamat talaga kahit pa paano at least nakatulong. Hindi naman nabibigyan lahat, but at least may pag-asa na manalo yan araw-araw sa iba't ibang stasyon na dito sa Kamsur. So tuloy po natin yan at kapalalo pa natin tatagdagan ng mga papremyo, lalong-lalo na po nasabi nyo na apusyado ng mga tao. Salamat po at patuloy antabay po sa mga programa nyo. Opo. Congressman, sa partido area, dakol man ng mga lugar na naapektaran ni Enteng sa Kakanhabagat, and digdi po sa partido area namati itong pagbakulog kan ka-40 program, ka-40 health on the go, any mga food packs, dara po ni Governor Luigi with bagong amigo kang partido, future Congressman Marco Gumabaw, tabi Congressman. Namati talaga digdi, yaon din ang mobile kitchen ni Governor Luigi. But sa balyo kay ni, may mga intriga po na labo-labo na naman daan paglibot kan ka-40 program because madali na naman ang election. And simbag mo po, tabi, Congressman, to clarify these things, tabi, sir. Well, hindi naman yan totoo. Alam naman ng tao dahil ginagawa naman po ng ka-40 yan kahit walang eleksyon. No? Last year, ginigibo yan. Bago mag-eleksyon, pagkatapos ng eleksyon, baka natapos ang eleksyon ng 2022, nakita mo naman, Frank, tuloy-tuloy ang pagtaon ng wheelchair, burial assistant, tuloy-tuloy ang pagtaon ng scholarship, yung medical van, tuloy-tuloy nananaw ng mga monthly maintenance drugs sa mga senior citizens, sa mga buntis, may programa sa buntis, may programa sa senior citizen, may nananaw kita ng mga fishing net para nananaw kita ng padyak, dagos-dagos ang pagtaon ng livelihood assistance, cash, dagos-dagos ang pagtaon ng mga sewing machine. So ano po yan, ang mga nagtatanam kayan, mayos na nang natatawa. So ang hapot ko dyan sa mga kagrupo ni Bukag Jr., ano man ang pangtapat nindiyan sa Kapwerte, diba? Imbis na nangraraot sinda, dapat tapatan nila o dagtagan nila. So mayo sindang mayo po sindang talagang sinseridad, dedikasyon na magserbi. Ang katotohanan, ang balyo ang nagigibo kaya, hilingan mo kami, all year round na nanauning bagas, 5 kilos, ang iba 10 kilos. Sa balyo, 1.5 kilos. 10 years ago, 1.5 kilos. Ngunyan, 1.5 kilos pa rin. Ikumpara ninda yung bagas sa tinatao po namin sa bakas ninda. Kami, mabango, mahamot, masiram. Sa balyo, hilingon mo. So, at least siguro, ngunyan pa sana naaraman na ng taong komparasyon. Kami, probadong serbisyo sa kapos na panahon. At ako nakikiulingan sa partido na tawanan din ang tsansa na magserbi si Marco Gumabaw.
bilang congressman, tanganing mamatian man ng tunay na serbisyo. Ako po congressman, ha? Si Congressman Mix, congressman, si Congressman Hori. Congressman, ano mas takol kaming natataong mga proyekto, programa sa mga distrito namin kumpara sa partido na kung hapoton mo, nasa yung kasi Congressman Army Pentevilla sa mga panahon ng araw po niyan. Mayo ko na babaritaan na ginigibo niya, no? Kung ikaw man siyang tinatao, kulang, pili. Ang tupad dapat 5,000 sa partido, binabawasan. Ang scholarship, wala pang 2,000 dati na tao. Ang bagas, 1.5 kilo. So, ang serbisyo ninda ay talagang kulang. Abusado ang inaabuso mga tao. So, dapat para sa kuya, magising na po ang mga partido. Ang grupo ninda, payaman ng payaman, pasiram ng pasiram. Samantaang tao, difícil ang kabuhayan. Grabing komparasyon. Partido ang pinakamagayon na lugar pero dako lang mga tiyo sa mga coastal areas. Kung hilingon mo ang mga highest rate of poverty sa Caramoan, sa Presentasyon, sa Siruma. So maski nga ni sa Tiguan, grabe ang problema na kung tagad dyan baga sila na din nag-aasenso. So sa kabos nagtatanong, sana gumising na pa kayo. Anong gigibonin tangon yan? Libreng kontador na naman? Aram naman ng mga tao, ginamit na yan tuwang eleksyon, libreng kontador pagkatapos ka ng eleksyon, pinapabayad. So, sa grupo ninda ang nangloloko ng tao, aram ng tao yan. So, dapat talaga wag nang tugutan na mangloko sinda. Hindi na naman eleksyon, sigurado mga ngako, libreng kontador, pero dahil man libre. Mananaos at kalahating kilo ng bagas na dahil nasusupo. So, yan ang kasibagan dyan, Frank. Kami, malinaw po kami nagsiservisyo sa kabos na panahon at nagdadagdag na gagayon ng serbisyo. Opo. Habang binabanggit mo yung Congressman, may sarong mensahe naglaog digdi. First time ko po mag-rani sa Caforte. Sinagot po kan Caforte ang bill kan aki ko na na-aksidente 87,000 pesos. Dahil ko po inaasahan, arog kayan ang maitatang tabang kan Caforte. Samantalang sa Abu, pabalik-balik po, kami tinawan lang kami 2,000 pesos. Dahil mo na po pagbanggiton pangarang ko, taga-Salvasyon, Tigaon po ako, Sir Frank. Congressman, sir. Isipin mo, taga-Tigaon mismo, kababayan nila, bibigyan 2,000. Kami, one click, 87,000. Dahil kami nagtutuwa-tuwa. Dalang serbisyong Caforte, ang aming pamilya, basta kailangan, hindi kami namumulitika. Pero ang pakiusap ko naman sa kanila, pag panahon ng politika at eleksyon, piliin naman ng mga taga-partido ang mga taong tunay na nagtatabang, tunay na nagsiservisyo. Ikaw ang teacher nagrani sa kuya, 8 years na rin siyang pinapangakuan ni congressman dyan na para maging teacher. Samantalang kami, wala pang 2 linggo na pakiusapan ko on federal qualified naman, naging teacher na. Siging ipi, ang botante raw ng pamilya nila, 50. Sabi ko, whether 50 ang botante mo, usar-usa na, basta qualified ka, i-endorso ka namin, tatabangan ka. So yan po ang mga nangyayari dyan. Ikuhaman dyan, suportadores hindi na nakasuhan, nakakulong na, pinangakuan ang bibigyan ng abogado, tatabangan, ilang taon, dahil man tinatabangan, kan dyan sa mga taga-abo. Nagrani sa kuya, taga-Siruma, binigyan natin ng abogado, kami nagbayad, tinatabangan. So araw kayan, basta nangangaipuan, tinatabangan po natin yan. Hindi kami nagtutuwa-tuwa. Sa Balyo, pinipili, papahalo-haloy pa, pabalik-balik, papasahot. Kaya nga ni dahil siya na nagagana sa Villapuerte. Pero ako pakiuli ko, pag anawin din kasi Marco Gumabaw, tul-tul na tao yan, maray ang gigibuon yan. Sana magkaigwan ng tunay na pagbabago sa partido. Kasi kung Mayo, tulong taon na naman, problema, puro pangako, ang kawawa po ang mga taga-partido. So kung pakiulay ko lang po, tabangan si Marco Gumabaw dyan, 3 taon lang, mamamatihan ninda ang tunay na serbisyo at katabangan. Po, speak of Marco Gumabaw, dikit na barangay na lang ang Garuday Panalilibot, tabi, Congressman, kan bagong amigo kang partido, pero overwhelming ang reception sa iya kad publiko, tabi, Congressman Digdi, sa partido area, sir. Well, 299 ang barangays ng partido Garo 30 na lang ang ganyan natutumanan. Ang sabi niya, bago mag-file, ay makakompleto niya. Saka nakakita na, isipin mo na, ano na yan,
nalibot niya na yan bago mag-file. Samantalang ang congressman dyan, nga ni naka 30%. Pagkagana natin na naglibot, nagpasiram-siram sana, yun man nahihiling yan. Hapot ko na sa mga taga-partido, nasan si Arnie Quintebella ngunyan, si Marco Gumabaw, tuloy-tuloy ang pagserbisyo, kasi nakakakil daw, nananoon ng wheelchair, barong-arong, nananoon ng relief, nagpapahiling, papabisto, nagtatabang, hindi pa nagagana. So, anong nangyari, bago mag-file na, ubus na yung 299 barangays, baka pag-campaign period, talagang iikutin na naman yan lahat yan, hindi saro, kung dito ang beses. Ang katotohanan na, ikong mga barangay dyan sa partido, tuwa-tulong beses na nang nalipot. So, ano po yan, patunay na gusto magserbisyo, sincero, titikado. Yan pong hinahanap ng mga taga-partido na sa hiling ko, panahon ng ngunyan, magana na si Marco Gumabaw. Opo. I don't know kung totoo pero ihapot ko na din lang, halis sa sarong texto niya to. Sabi po baga ni JJ, maatras man lang yan si Marco Gumabaw, tada isinda nagkakasundo ni Elroy Villafuerte. Sir, kung totoo man ini, reaction, sir? Well, alam mo naman ang mga paluwas kanya ng mga kalaban, puro kaputikan. Lalo na yan si JJ. Ano yan, puro kaputikan nagluluwas sa bibig niyan. Hambog baga yan si JJ, nagdalagang vice governor daw. So, dahil ako paratubod dyan, ang daming kalukuhan ng Pilapil sa Lagunoy. Ang sinasabi nga dyan sa Lagunoy, ang mayor da 4. Yung dating mayor na si John Pilapil, yung agum niya, yung agum nanay ng mayor, yung mayor, pangatlo, yan si JJ pang-4. So, ang katotohanan, sindan tayo nakakasundo. Kung isa yung maribay na mayor, dahil nakita magparatog po dyan kay JJ, dahil ako mismo pupusta, taog po yan, dahil sobrang kahambugan, sobrang kaputikan, mayo man yan. Hilingon mo, naging board member, anong dinara? Kahambugan siya na. Kaya nung nagdalagang vice governor, wala, landslide kataugan ka yan. Tinalo siya ng baguhan, vice governor Sal Fortuno Jr. Mabuot, baguhan, pero landslide, JJ Pilapil, board member, taog. Maski sa Lagunoy yan, madataog yan dahil sobrang kahambugan. At ang Pilapil mismo sa Lagunoy, wala na yan, madataog na yan, Frank Tano. Hilingon mo, yung ex-mayor, June Pilapil, 3-term naging mayor, akin niya mayor, nagdalagang kapitan, taog. So, anong kahambugan ni Pilapil mismo, ama niya, nagdalagang kapitan, taog. Saka nakakita na dating mayor, ang aki ni June Pilapil, mayor, taog sa barangay Ninda. So ano yan, mismo sa barangay Ninda, sinusuka na ang Pilapil sa Lagunoy, mas grabe. Ang daming kalokohan. Saka gusto ko lang ipag-inutom, kaya nasuspending mayor na yan, dahil dun sa alleged na ghost project na ginibo. Kung ano-ano ang pinalulumas nindang mga issue na iniipit na asinda, hinaharasin bago ninda yung issue na may ghost project allegation na kinubra nila, hindi naman ginipo, kinwarta. So, kinasuhan sila. So, wala na yan. Kung si JJ sanang magdalagan board member, 100% taog po yan. Dahil mismo taga-partido, Aram, hambog sa na yan. Ang apod sa iya di sa partido kan tao how shout itong pigparapanaon niya ning parang kalendaryo yata yun or yung alagang andaya ID4 na may corresponding cash value hinahanap sa iyang yan, Congressman, sir. Kaya nga, hanapin pa rin, ibarita nindo kasi sa nakakita na para hambog how shout tapos gusto pang mag-atubang sa taong yan para magkandidato, mayo yan. Okay lang yun ang mga parang raot ninda sa moya, ang pamilya. Dahil ang mga tinataram niya, araman naman tao, ito. Ang apot ko, makandidato siya. Di, magtabang siya sa tao, bako sa mga pangraw. Si Marco, best friend kan pamilya namin. Sigurado yan, magana yan. O, pustahan na lang si Marco magana, siya taog si Pilapil. Right. Congressman, last question na lang siguro. Aram ko busy ka, banding ko dyan. Pero, buksan na po ang politics o politika. Congressman, sa sarong interview, nadangog ko si former Congressman Sal Fortuno
na nagkaulay sinda kaning Phil Fortuno, and diretsa na sinabi niya na si Sal Fortuno, as in ang bilog na pamilya Fortuno, committed sa pamilya Villafuerte, and day siya mga kalaom min suporta, referring to Phil Fortuno, from Sal Fortuno and family, Congressman Sir. Ang pamilya Fortuno at Villafuerte, ano yan na magkairibanan yan, panahon pa na sa kuyang ama, panahon ko, panahon ni Migs, ngunyan na panahon ni Gob Luigi, ang vice governor nga niya, Fortuno. Ang maraot lang mga maraot na isip lang ang nag-pwersa dyan sa isang Pili Fortuno magdalagan dahil gusto nilang ipalabas na ang Fortuno kalaban kang Villafuerte na day totoo. Ang tunay na Fortuno, para pamilya ni Sal Fortuno, yung Pili Fortuno, pekik man yan na Fortuno, na dahil man nagsirbe, kaya man bistado yan. Taga nabuhat, dahil mismo sa nabuhat, siya bistado. So, ang pamilya Fortuno, Villafuerte, saro yan. Ikaw naman Fortuno na gusto magdalagan sa probinsya, para maribong lang ang tao. Dahil pag nalaman naman tao na Pili Fortuno, na dahil man pamilya ni Sal Fortuno yan, sigurado, dahil puputuon yan. Ang objeto lang ng mga kalaban, maribong ang tao na hindi naman ang mga tao sa Kamso, matatalino, matutulong yan. Hindi simple lang naman yan. Sal Fortuno Jr., ang vice governor, ang malaban daw sa kuya, Pili Fortuno, marebang bistado yan. Ano po yan, hindi susuportahan ng pamilya Fortuno. Maski sa Nabua po, taradong man yung Pili Fortuno na bistado, mismong barangay niya, ako makikipustahan, daog yan. Dahil naman bistado, ano na panahon yan, taga-duman, dahil nga ni nagtatabang, dahil nga ni bistado, dahil nag-ipahiling, mismong barangay niya, ano pa kaya sa ibang lugar. So, ano po yan, malinaw po yan, nagtaram na po si dating congressman, dating vice governor Sal Fortuno Sr., na ang pamilya Fortuno at Villafuerte nakakasaro po. Bago ko pala sir malingawan, si ining actress na si Yasi Presban, na public knowledge na girlfriend po ni Governor Luigi, nagrehistro na po sa Libmanan, Congressman Sir. Well, patunay yan. Gusto niya, ang puso niya ay gusto niya magkabang sa Kamsur, particularly the 2nd District, kung saan ang residente ni Gov. Luigi. Legal naman yan. Ang importante lang naman dyan, may intention to resign ka bago mag-election. Kung titignan mo, palagi naman siya kung dyan nandiyan sa Libmanan, nagtatabang kay Luigi, nag-iiba kay Luigi sa relief sa mga programa. Ang magandang balita, excited po ang mga taga-Kamsur, ang mga taga-2nd District Libmanan na ikaw ang Yasi Pressman na kilala na taga-Libmanan na taga-Kamsur na ang resident. So, marin po naman ang impact at resulta sa mga tao. At is patunay na mahal niya po ang mga taga-Camarines Sur at handa siyang magtabang, magsuporta kay Governor Luigi. Opo. So ngunyan, tabi Congressman, mensahe mo na lang sa Tuyabaga kababayan sa bilog na probinsya ng Camarines Sur, anday nag-uuntok na magtrabaho sa Kongreso, si Congressman Elroy Villafuerte, tabi Congressman Sir. Well, inutugabo, salamat sa oportunidad na nandangog ako sa EPFM, sa partido, sa programa. Happy birthday pala na. Happy birthday sa imo. Salamat po. Kay John Sabides, kay Radyo Banat, kay Benji sa first and third. Salamat sa pwede na pagkaunipotunitat na ma-interview at simag ang mga issues at mabaritaan ng mga magaganda na nangyari sa Kamsur, sa Kongreso. At basta kami po ay doble-triple ang esferso ng aming makatauning magagaliw na programa, proyekto, whether bagyo o mayo, whether eleksyon o mayo, kami natatabang kasi yan po ang nasa tuwa at isip na namin na hindi po ito pwedeng matapos ang sarong aldaw na hindi kami naka-implementar ng mga programa na makakabang sa tuwing probinsya. Ang katotohanan nga, in the next few days, may 15,000 ang matatawan namin ng tupad na assistance cash. No? So abangan hindi na apwera sa patagos na patawaling relief operation sa province-wide. Apwera sa patagos ng mga medical van, medical missions, pagtawaling bulong, scholarship at iba pa. Pag-implement ng mga projects. Ongoing na rin po ang mga iba't ibang colleges na pinangako ni Gov. Luigi. Meron tayong ginawang ALS learning program na school sa Pasakaw, tapos na rin mga covered court, Tinampo, Tulay, Eskwelahan. So, ano yan, sa sunod na programa, siguro papulayan tayo kung mabibigyan niyo ako ng opportunity, ano yung mga ongoing na proyektong kapuwerte. So, salamat, Diyos Marina Aldao, Diyos Maabalos, at salamat po sa inyo, boss.
Buenas po, Congressman Al Ray Villafuerte. Okay, thank you very much, Kakiko. Diyan po sa KM Partido, saka sa EBFM Nabwa. Si Cam Benji Rivera. Yan, yun na. Okay na po. Ma-time check na kita mga tugang. Si mga nag-aabang kal sa tuyang, kadakol-dakol na mga cellphone na sabi ka sumago ni Kong El Ray partner, ipamigay na yan. Ready na po kamo, mga Damarkads, mga kabanat, uya. Na ha, ang time check, tandaan po nito ha, ang time check na ko niya mga Damarkads, 8:55. 8:55, alas 8:55, tandaan po nito yan, tapag-claim nindo sa aga, kanipong cellphone, putong ko kung anong oras ako nag-time check, kung yan pong Monday, Boss Aye? Nag-blink na, yaon na po ang logo, kan Ka-Fuerte, ang serbisyong Ka-Fuerte logo, yan pong naka-peace sign, nagluwas na po sa Samuyang Facebook Live. Oras po kayan, 8:55. Siyempre, yan na ang pinaka-importante. Yan ang pinaka-importante. Kag mo lang yan, logo yan, display mo lang yan. Yan na po ang pinaka-importante, mga Damarkads. So, nahiling din duli, yan, papailin ko sa inyo, ha. Yan po. Kadakol-dakol po ining raffle stub. Kadakol-dakol po ini. Uya po. May nahulog po. Yan na po, gabos po yan, yaon dyan. Ano po, mga Damarkads? Makisayaw sa kauma na ubod ng ligaya. Yan na po, yung gaya na, nahiling na po nito yung logo. Ang logo po kang Ka-Fuerte, nagluwas na po digdi sa Samuyang Facebook Live. Dapat aram po nito kung anong oras siya nagluwas. Hapot ko po yan sa inyo sa aga bago nito i-claim. Hindi pong sarong klaseng mamahalo na cellphone niya. Pabira na yung cellphone na niya. Gusto ko magkaigwamang ka niya. Magad ba daw kung pocket calendar? Abangan po nito mga pocket calendar ni Gob Luigi sa kanakong El Ray. Kapo nga po kaya may raffle stub. Araw po kanyo, stub. Araw po kanyo. Iyo po ang dadarahon sa mo kan mga stub na kong El Ray. Irarapol ko po yan digdi mga kabalat. First, second, third district ay nako naman. Sa totoo lang, si Autokoy, paano cellphone? Sasaray ko muna din sa Bolt, sa BBS, na baka. Kaya, yan na po, mga Damarkads, ang sa tuyang maswerteng manggagana din na sarong cellphone, hali po ini sa Team 1, Kamsur, Governor Luigi, sa kanikong El Ray. Yan po ang istab ha. Ang istab niya may pangaran na probadong serbisyo sa gabos na panahon. Yan, probadong serbisyo sa gabos na panahon. Yan na po ang numero. Kung kamo po may kapot kaning pocket calendar, hindi pong pocket calendar na may control number. Pocket calendar control number. Iba po kami kaning control number. Di po di pwedeng arugon. Sabuya po ini. Hindi pong number 0 1 2 6 5 0. Congratulations sa imo. Kuanon mo na po ang sa imong cellphone sa aga. 7:30 to 9 lang po alas 7:30 hanggang alas 9 po ni pagkaaga mga Damarkads. Magdigdi ka na 7:30, maluwas ako, magdigdi ka tulos. The earlier the merrier. Magdigdi ka tulos, ini pong may kapot na calendar, pocket calendar number 0 1 2 6 5 0. Kung sisay ka man po, may kapot ka rin pocket calendar ni Gob El Ray, ni Gob Luigi, Kong El Ray, kung kapot mo po ini, magdigdi ka na po sa istasyon sa aga,
Tandaan mo po si time check ko, 8:55. Tahapoton ta ka ha. Tandaan mo, 8:55. Takot dahil mo po yan to. Ay, papanao ko na naman ini. Marapol naman ako otro. Yung advice ako eh. Pag hindi niya alam, di sayang naman. O yan na po otro ko. Pocket calendar number 012650. Kuhanon mo na po ang sa imong pocket calendar sa agadigdi po sa BBS 91.9 Basilica Drive, Balatas, Dagat City. Congratulations. Pero dapat po, daramo po si kaputol na kaning pocket calendar. Dapat daramo po si pocket calendar. Kung dahil po, di ko po itatao sa imo ining mamahalon na cellphone na rin. Congrats! Kung ano po nito, 7:32 na lang ha. Alas 7:30 hanggang alas 9 tayo po ako. Halato ko kamo mga 30 minutes, mga 9:30. Ano po? Para ma-claim din do. Pero mas amay, hindi na po nito. Daraw po si pocket calendar ha, mga tugang. Daraw po si pocket calendar. And ID. Siyempre, ito pong oras, kung ano po akong oras nag-time check. Otro ko, nag-time check ako kaswago, 8:55. Ano? Sa pangarap po kabilog na persa, Bicol Broadcasting System, Kamam Nelly, Kamam Lalaine, thank you very much. Kay Banat ta sa newsroom, Boss Julil. And sa technical, Boss Ariel Camarote and si Boss Stephen Famis. Uya po, kadakul-dakul niyo. Gabos na po niyo. Ay, nako. Irapul ta ni Gabos. Ano, partner? Ay, nako. Thank you very much. Ako po si Benji Rivera. Goodbye, chicken. Goodbye, farm. Makisaya sa init ng Bicolania, hindi mo mahahanap sa iba. Ang kisalo, ang kibis na hinihintay ka na. Oy, pahabol palan. Happy birthday kay Polander. Sorry. Polander, happy birthday. Tara na, kafarte tayo sa kanso. Tara na, kafarte tayo sa kanso. Sa awit 144. Ingatan mo ako, O Panginoon, sa mga kamay ng masama. Ingatan mo ako sa taong marahas na may layuning ibagsak ang aking mga lakad.